Sa nalalabing mga linggo, bago po ang halalan sa darating na Mayo 12, lalong tumitindi ang pagiging mapanuri ng publiko sa mga kaganapan sa bansa na may kaugnayan sa eleksyon. Hindi maikakaila ang lumalalim na pangamba ng ilan sa posibilidad na pandaraya laban sa kanilang mga kandidato. Ito ang ibabalita ni Charmaine Balagon. Isang panawagan para sa malinis at tapat na halalan ang isinusulong ng mga kababayan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang sariling bayan sa Danao City, Cebu. Sa kabila ng mga pahayag at pagtitiyak ng Commission on Elections na magiging tapat at maayos ang midterm elections, hindi pa rin nawawala ang pangamba ng sambayanan sa posibilidad ng katiwalian at pagsasabwatan upang manipulahin ang resulta ng halalan. Dahil dito, mas talong tumitibay ang panawagan para sa mahigpit na pagbabantay. Isang hakbang para tiyakin na ang boses ng bawat Pilipino ay hindi mababaliwala. Sa Danao City na kilalang bayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lantad at malinaw ang damdamin ng mga Danawanon. Mahigpit ang kanilang paninindigan para sa isang halalan na tunay, malinis at walang bahid ng pandaraya. Importante kayo ang eleksyon, pero kinahanglan dili masaglan og hugaw. Hugaw kayo ang eleksyon, kayo maabot. Dapat kayo sa mga tao pwede ka hugaw kayo ang eleksyon karong panahon na. So, dapat kanang atong yung paniwao niya, magtulog kita sa maayo. Aksay, unta. Sa nagpapatuloy na ayusin natin ang Pilipinas campaign rally ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement na ginanap sa Ginsay Covered Court, Barangay Ginsay, Danao, Cebu. Nasilayan ng SMNI team ang mainit na suporta ng mga residente para kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa buong PDP laban senatorial candidates na iniindurso ni dating Pangulong Duterte. Maliban sa kilalang baluarte ng mga Duterte ang syudad ng Danao, kilala rin ng mga namumuno rito bilang tunay na aliado ng mga Duterte. Si Mayor Mix Durano umaasa na magiging matagumpay at maayos ang nalalapit na halalan. That's the thing we see a lot sa Facebook. We cannot really say for sure if there's really a movement on that. They need to defend that, no? What we see. But for me lang, we should be careful. We should be careful one step at a time. From the moment the machine is here, the testing of the machine, yes, of course, and then we should pick the watchers, no? The right watchers para gyud mo'y magbantay. If there is a bad intention, then we hope na dili lang. We just pray na it's gonna be a clean election, but we are still gonna be watching. Tinutukoy ni Mayor Mix Durano ang mga ibinabahagi ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng social media tulad ng Facebook hinggil sa mga paghahanda umano sa posibleng pagkilos upang mandaya. Importante kayo para nako ang eleksyon. Sagrado kayo para nako, para sa kautaban, sa atong naton. Hinaot lang unta nga ilang dekaton ang eleksyon kay para ang atong naton magpalambuon kanunay. Kita mga Pilipino naatay katungod sa atong kagalingon kung kinsa ang angay natong mutaran nga mas angay, nga mas labaw pagyud nga o kinsa ang angay natong ibutang sa posisyon nga kasaligan, buotan o labaw sa tanan. Maginunahon sa mga katauhan nga naa sa ilang isig ka lugar. May mga natatakot na baka may mandaya daw, may ganito, may ganyan. Pero huwag po natin isipin yon. Isipin po natin yung ikabubuti ng ating bansa. Kung natatakot kayong bumoto dahil dadayain lang, lalo po tayong matatalo. So now, ang gusto ko mangyari, iboto po natin straight ang PDP laban. Ang gusto ko po, mag-landslide po tayo para kung sakasakali man na mandaya sila, tayo pa rin ang lamang. At huwag po kayong mag-alala. Kapag nangdaya ang mga yan, malalaman at malalaman ng taong bayan at lalo silang kamumuhian. Samantala dahil sa mga nakakabahalang usapin ng dayaan, mas nais ngayon ng mga Pilipino ang mga kumakandidatong may tunay at malinaw na plano sa bansa tulad ng plataporma ni Pastor Apollo C. Quiboloy na ayusin natin ang Pilipinas.
Maganda yung feedback, maganda yung pagtanggap ng mga tao dahil puso sa puso, mata sa mata na nakikipag-usap. Ibig sabihin ay totoong taong lumalapit para suportahan si Pastor Apollo Kibuloy. At ako bilang isang sumusuporta din kay Pastor Apollo Kibuloy, natutuwa ako dahil marami ang nagsosorry. Dahil sa pagpapaliwanag natin, sa pagpapaliwanag ng mga member ng Kingdom of Jesus Christ, naliliwanagan nating mga kababayan at nalalaman nila ang katotohanan kung bakit ganito ang sinasabi at binibintang kay Pastor Apollo si Kibuloy. At natutuwa rin naman kami at hindi naman natin hihingi na nagsosorry sila dahil mali ang perception nila at pagkakakilala nila kay Pastor Apollo Kibuloy. But the thing is, ang ginto dito ay yung nako-convert natin sila para iboto si Pastor Apollo Kibuloy at iboto straight ang PDP laban. Samantala, buong kumpiyansa na inihayag ni Mayor Mix Durano ang kanyang suporta sa kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy dahil naniniwala siyang tiyak na ang tagumpay nito sa darating na halalan. Sa atong Pastor Kibuloy, Sen, daghan kayong salamat sa pagsalig, sa pag-imbitar nako karong hapuna. I assure you, our support here is if as the mayor of Danao City, we will support your cause sa imong mga plano sa atong mga katawhan. And I hope vice versa, Senator, kaning ako maningkamot pamangko, but yours, you will win. So may hangyo lang, please don't forget Danao City. Buong pusong ipinahayag ni Mayor Mix Durano ang kanyang suporta kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayon sa kanya, hindi lamang tiwala ang ibinibigay nila, kundi isang matibay na pangakong susuportahan ang mga adhikain ng butihing pastor para sa kapakanan ng mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito yung citizen correspondent mula Cebu, Charmaine Balagon, SMNI News.